travel guide para sa mga first time na aalis ng Pilipinas. Isa ka ba sa mga Pilipinong sa kauna-unahang pagkakataon ay makakalabas ng Pilipinas at tutungo sa ibang bansa? Marahil ikaw ay kabado dahil bibiyahe ka at nag-aalala sa mga dapat gawin sa loob ng paliparan. Sa ating vlog na ito ay isa-isahin natin pag-usapan ang mga dapat tandaan bago tumungo sa paliparan ng Pilipinas, para maiwasan ang anumang aberya o problema para maantala ang isang biyahe. Una, siguraduhin na mayroong balido na visa. Ito ang pinaka-importanteng dokumento na hinahanap bago makapasok ng legal sa ibang bansa. Alalahanin na may mga bansa na hindi kailangan ng visa kung ang dahilan ng paglalakbay ay bilang turista. Para sa bagong impormasyon at mga listahan ng mga bansa, bisitahin ang website ng Official Gazette ng Pilipinas. Pangalawa, na kailangan may balido na hanggang 6 na buwan. Ikatlo, airplane ticket o boarding pass. Kung ang visa ay para sa turismo, dapat mayroong itong return ticket. Kung ang isang Pilipino naman ay isang migrante, hindi na kailangan ng return ticket. Ngunit paalala na mas mabuting magdala ng mga dokumento na magpapatunay na maninirahan na ang isang Pilipino sa ibang bansa para maiwasan ang abala. Ikaapat, kailangan mayroong Commission on Filipino Overseas Certificate, CFO, kung ang alis ng bansa ay bilang migrante. At Overseas Employment Certificate, OEC, naman kung ang isang Pilipino ay aalis ng bansa bilang manggagawa. Kung kumpleto na ang mga pangunahing dokumento ay maaari na ring ihanda ang mga bagahe na dadalhin kung nalalapit na ang pag-alis. Kailangan alamin kung ilang kilo at sukat ng molita na pinapayagan ng isang airlines na napiling sakyan. Alalahanin rin na mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng mga explosibo at matutulis na bagay sa paliparan. Kung sakali na hindi maiiwasan na magdala ng gunting o nail cutter, kailangan ilagay ito sa checked baggage. Kung magdadala naman ng likido sa hand carry bag, kailangan hindi hihigit sa 100 mililitro ang laman. Dapat rin tandaan na ang mga importanteng dokumento, tulad ng pasaporte, mga supporting documents, marriage certificate, employment contract o accommodation, ay kailangan ilagay sa hand carry bag, dahil madali lang ito makuha kung sakaling kakailanganin, at maiwasan na rin ang anumang mga hindi inaasahang pangyayari, tulad ng pagkawala o pagka-delay ng checked baggage, bagahe na inilalagay sa plane cargo. Mas maganda rin na maglaan ng 2 oras na agwat bago ang oras ng pag-alis. Sapagkat maraming pagsusuri ang isinasagawa sa loob ng paliparan ng Pilipinas. Katulad halimbawa ng pagpila sa linya bago pumasok sa paliparan upang ipakita sa gwardya ang bukong at pasaporte, o di kaya ay maliban ng terminal dahil may 3 terminal ang naiya o maaari ring matraffic sa Manila. Ikalima, magbayad ng travel tax sa TIEZA booth na makikita mismo sa loob ng paliparan. Ang buwis na ito ay kailangan bayaran ng bawat Pilipino na aalis ng bansa. Bago magbayad ng travel tax, siguraduhin na ang buwis na ito ay hindi pa kasama sa plane ticket na binili. Maaari ring hindi magbayad ng buwis ang isang Pilipino kung isa itong permanenteng nakatira sa ibang bansa o isang OFW. Para makuha ang benepisyo na ito, kailangan kumuha ng certificate sa TO Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Ipakita lamang ang resident permit o overseas employment certificate kung mayroon ito. Bisitahin ang kanilang website para sa mga bagong impormasyon at halaga ng buwis na kailangan bayaran. Ika-6, magrehistro sa Philippines Travel Information System o e-travel, 72 oras bago ang oras ng pag-alis. Maaring magparehistro online sa website ng etravel.ph o sa mismong paliparan. Kung dumating na ang oras ng pagbubukas ng booth ng airlines na napiling sasakyan para mag-check-in, ay ibigay lamang ang pasaporte at ang iyong checked baggage para itimbang at make cargo na sa eroplano. Pagkatapos suriin ng airlines attendant ang iyong dokumento, ay ibibigay nila ang airplane ticket o boarding pass, kung saan nakasulat roon ang oras ng pag-alis at numero ng gate na dapat puntahan para makasakay ng eroplano. Sunod na dapat gawin ay tumungo sa immigration. Susuriin naman dito ang iyong mga dokumento tulad ng pasaporte. Kung wala namang problema sa immigration, ay maaari nang tumungo sa body scanner. Ang proseso namang ito ay upang suriin ang mga dalang bagahe. Ilagay lamang sa lalagyan ng mga dalahin tulad ng bag, sinturon, o anumang metal na mayroon sa mga dalahin, cellphone, jacket, at padadaanin ito sa isang scanner machine, habang ang biyahero naman ay dadaan sa isang body scanner. Kapag nalagpasan na ang hakbang na ito, ay maaari nang tumungo sa gate na nakalaan sa iyong airlines at hintayin ang pagbubukas ng gate para sumakay sa loob ng eroplano. Maaari ring maglibot o mag-shopping sa duty-free shop kung mayroon pang labis na oras. Ito ang huling pagkakataon na makabili ng mga produktong Pilipino tulad ng pagkain o pasalubong. Kung sakali man na may nabiling produkto sa loob ng paliparan, maaari itong ilagay sa hand carry bag. Sa susunod nating vlog ay pag-uusapan naman natin ano-ano ang mga dapat gawin pagdating sa bansang Italia.